Maligayang pagbabalik sa kwento ng pamilya. Sinabi ng asawa ko sa mga kaibigan niya, malabo nang tumagal pa ng 1 taon ang kalokohang kasal na to. Hindi ko na siya ka-level. Nagtawanan sila, na tila bang proud na proud sa kanya. Ngumiti ako at sinabing, bakit ka pa maghihintay ng 1 taon? Tapusin na natin ngayon. Pagkatapos noon ay lumabas na ako. Nang gabing iyon, nagpadala ng mensahe ang matalik niyang kaibigan na nagpatigil ng aking paghinga. Malabo nang tumagal pa ng 1 taon ang kalokohang kasal na to. Hindi ko na siya ka-level. Malinaw na narinig ang boses ni Dennis sa labas ng sliding doors papunta sa lanay kung saan ako nakatayo. Nanigas habang hawak ang tray ng steak na ilalabas ko sana para sa kanyang inuman tuwing Huwebes ng gabi. Mula sa salamin, kitang-kita ko sina Nomer, Teban at Mario na itinataas ang kanilang mga baso bilang pagsang-ayon. Ang kanilang mga tawa ay matalim at tila nagdiriwang. Nakatambay sila sa aking outdoor furniture, umiinom ng mamahaling alak mula sa aking koleksyon. Kumakain ng pagkaing inihanda ko sa likod bahay na ako ang nagbayad, habang ipinagbubunyi ang pahayag ng asawa ko na mas mababa ako sa kanya. Tumayo pa si Nomer para tapikin si Dennis sa likod. May sinasabi tungkol sa kung paanong deserve niya ang mas higit pa. Ibinaba ko ang tray sa mesa sa patio nang hindi nanginginig ang mga kamay. Kahit na sumisigaw ang bawat selula ng katawan ko, hindi pa nila ako nakikita. Sa loob ng 30 segundo, nakatayo ako doon, pinapanood ang asawa ko na tumatanggap ng papuri sa pagpaplanong iwan ako. Pinapanood siyang magningning sa yabang habang sinasang-ayunan ng mga kaibigan niya ang kanyang pangahamak sa babaeng nagtayo ng lahat ng tinatamasa nila. Bago tayo magpatuloy, salamat sa inyong pagtutok sa kwento ni Rona. Kung naniniwala kang hindi dapat minamaliit ang sinuman dahil sa kanilang tagumpay, pindutin ang subscribe. Libre ito at nakakatulong magpalakas ng boses ng iba pang tulad niya. Ngayon ituloy natin. Ang steak ay nasa tray, mainit-init pa mula sa ihawan, habang ako ay nanatiling hindi gumagalaw sa likod ng poste. Mula sa salamin na pinto, makikitang nilalagyan ulit ni Teban ang mga baso nila ng Chateau Margaux na itinatabi ko sana para sa aming anibersaryo sa susunod na buwan. Nakapaa si Mario sa ottoman na espesyal na in-order ko pa mula sa Italia noong pinarenovate namin ang lanay noong nakaraang taon. Mukhang komportable sila sa espasyong ako ang lumikha. Feel na feel nila ang tagumpay na ako ang nagtayo habang ipinagdiriwang nila ang desisyon ng asawa ko na iwan ako. Gaano katagal mo na bang nararamdaman yan? Tanong ni Nomer, nakadukwang na may interes na parang isang lalaking sabik makarinig ng chismis na magagamit niya mamaya. Ilang buwan na, sagot ni Denise habang iniikot ang alak sa baso na parang eksperto. Kahit sa YouTube lang naman niya natutunan yon. Mula nang makuha ni Rona ang account ng Mendoza Industries, umaasta na siya na parang siya ang nag-iisang sumalba sa kumpanya, hindi na makatarungan ang ego niya nitong mga nakaraan. Ang account ng Mendoza Industries, yung ako lang ang nag-pitch habang si Dennis ay nasa golf tournament sa Batangas, yung kinailangan ng 17 meetings, 3 redesign proposals at kumpletong restructuring ng serbisyo namin para makuha. Ang account na kasalukuyang nagpapasok ng 40% ng aming kita at naging daan para pumirma sa amin ang 3 pang malalaking kumpanya. Ikaw ang nagtayo ng kumpanyang yan mula sa wala, sabi ni Mario, na ang boses ay parang siguradong sigurado kahit hindi pa naman nakakita ng kahit isang financial report. Natsambahan lang niya ang ilang magagandang buwan. Pinanood kong tumango si Dennis. Tinatanggap ang kasinungalingang ito bilang katotohanan. Parang hindi siya walang trabaho noong nagkakilala kami. Parang hindi ako nagpapatakbo ng matagumpay na freelance business na ginawa kong ahensya habang siya ay palipat-lipat sa mga negosyong laging palugi. Ang crypto trading platform na nalugi ng 3.5 milyon. Ang meal kit subscription service na hindi naman nag-launch na nagkakahalaga ng 2.3 milyon. Ang meditation app na hindi umubra laban sa mga libreng app na nagkakahalaga ng 1.7 milyon. Ang bawat kabiguan ay kumain sa aming ipon, ang ipon na ako ang naghirap. Habang nangangako siyang ang susunod na ideya ay magtatagumpay na. Tumayo si Teban para kumuha ng isa pang bote mula sa wine fridge na ipinalagay ko sa outdoor kitchen.
Kailangan mo ng taong magpapahalaga sa kung ano ang ambag mo, pre. Yung naiintindihan na ang pagiging visionary ay hindi tungkol sa araw-araw na trabaho. Isang visionary, yan ang tawag ni Dennis sa sarili niya sa mga handaan habang ako ang gumagawa ng totoong trabaho para lumago ang kumpanya. Kino-corner niya ang mga tao gamit ang kanyang mga teorya tungkol sa pagbabago ng industriya habang ako ay nagsasara ng mga kontrata, nagmamanage ng mga tauhan at sumasagot sa mga tawag ng kliyente kahit hating gabi. Puro dada siya tungkol sa leadership philosophy habang ako ang namumuno, tungkol sa diskarte habang ako ang dumidiskarte, tungkol sa tagumpay habang ako ang nagtatagumpay. Nagbago na si Rona, patuloy ni Dennis, na ang boses ay nagpaawa effect na parang praktisado ang linya. Dati sinusuportahan niya ang mga pangarap ko. Ngayon, puro numero na lang ang isinusumbat niya sa akin. Revenue dito, profit margins doon. Hindi niya naiintindihan na ang negosyo ay hindi lang tungkol sa spreadsheet. Tumawa si Nomer, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa patio na dinesenyo ko kasama ang arkitekto. Mukhang naging tipikal na corporate slave na siya. Walang vision, puro trabaho. Puro trabaho. Ang trabahong nagdala sa amin mula sa opisina sa bahay papunta sa isang suite sa Makati na may 23 empleyado. Ang trabahong dahilan kaya nakakapagmaneho si Dennis ng kanyang BMW, nakakapagsuot ng designer suits, nakakapag-golf sa country club, at nakakapag-host ng mga inuman tuwing Huwebes kung saan tila pinag-uusapan nila kung gaano na ako kababa sa kanya. Nag-vibrate ang phone ko sa bulsa. Isang text mula kay Sarah, ang aming senior developer. Gustong-gusto ng Mendoza Industries ang bagong campaign proposal. Handa na silang pirmahan ang expansion contract bukas. Nagawa ko na naman. Bukas, may pinakamalaking meeting sa kasaysayan ng kumpanya namin. Isang kontrata na magdodoble ng aming kita at maglalagay sa amin bilang isa sa mga bigatin sa industriya. At heto ang asawa ko, ang business partner ko, ang lalaking ang pangalan ay katabi ng pangalan ko sa bawat dokumento ng kumpanya. Sinasabi sa mga kaibigan niya na ang kasal namin ay isang biro. Ang totoo niyan, sabi ni Dennis, nagsasalin ng panibagong baso, pang-apat na niya sa bilang ko. Dinodokumento ko ang lahat. Sa tuwing gumagawa siya ng desisyon nang hindi ako kinokonsulta, sa tuwing sinasapawan niya ang autoridad ko sa harap ng mga staff, sabi ng abogado ko, malakas ang laban ko na makuha ang kalahati ng kumpanya, baka higit pa. Ang abogado niya, si Attorney De Guzman mula sa country club, yung sinabi niyang kalaro lang niya sa racquetball. Nagpupulong pala sila tungkol sa paghahati ng mga ari-arian na ako ang nagpundar habang binubuo ko pa lang ang mga ito. Mautak, sabi ni Teban, itinataas muli ang baso. Ayusin mo na lahat bago niya malaman. Hindi niya yan mamamalayan. Siniguro ni Dennis sa kanila, ang kanyang kumpiyansa ay galing sa alak at sa pagsang-ayon ng mga kaibigan niya. Akala ni Rona napakatalino niya sa mga presentation at kontrata niya, pero hindi niya naiintindihan ang totoong larong nangyayari dito. Ang totoong laro? Ang laro kung saan pinaplano niyang sirain ako habang natutulog sa kama ko, kumakain sa mesa ko, at nabubuhay sa tagumpay ko. Ang laro kung saan nakumbinsi niya ang mga kaibigan niya at malamang ang sarili niya na ako ang maswerte sa kasal na ito. Binitbit ko ang tray ng steak na ngayon ay malamig na at kailangan ng initin. Mula sa salamin, pinanood ko silang apat. Ang mga lalaking ito na 12-dosenang beses nang kumain sa mesa ko, nagdiwang ng Pasko sa bahay ko, nakinabang sa kabaitan ko habang naniniwalang mas mababa ako sa antas ng kaibigan nila. Malinaw na ngayon ang mga inuman tuwing Huwebes. Hindi poker o strategy sessions, kundi mga pulong para sa aking kahihiyan. Tinulak ko pabukas ang French doors, habang hawak pa rin ang tray, ang steak ay malamig at limot na. Sabay-sabay na lumingon ang apat na ulo sa akin, naputol ang tawanan nila. Ang baso ni Dennis ay tumigil sa ere. Ang katahimikang sumunod ay napakalalim. Dinig ko pa ang andar ng pool filter ng kapitbahay. Rona! Nabasag ang boses ni Dennis sa pagbanggit ng pangalan ko. Mula sa pagiging mayabang na kwentista ay naging parang teenager na nahuli. Ano lang kami? Bakit pa maghihintay ng isang taon? Ibinaba ko ang tray sa side table nang may kalmadong kilos. Ang boses ko ay pareho ng tono kapag nagsisisante ako ng mga supplier na palpak.
Tapusin na natin ngayon. Ayokong magtiis ka pa ng isa pang 12 buwan na kasal sa isang taong napakababa kumpara sa level mo. Namutla ang mukha ni Nomer. Biglang naging interesante ang screen ng cellphone ni Teban. Si Mario ay napaatras, muntik pang matumba ang citronella candle na sinindihan ko kanina. Pero si Dennis, ang asawa ko ng 12 taon, ang lalaking nangakong mamahalin at rerespetuhin ako sa harap ng 200 bisita, ay nakatitig lang sa akin na bahagyang nakabuka ang bibig. Walang lumalabas na salita sa unang pagkakataon sa buhay niya. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Iniwan silang nakatigil sa kanilang eksena ng pagkakasala. Ang mga yapak ko sa sahig ay umalingaw-ngaw sa bahay habang dumiretso ako sa aming kwarto. Sa likuran ko, narinig ko ang mga nagpapanik na bulungan. Mga upuan na kumakaskas sa semento, ang taranta ng mga lalaking hindi lang nahuling nagtsitsismisan kundi nagsasabwatan. Sa closet ng master bedroom nakatago ang aking Samsonite luggage set. Regalo ko sa sarili ko matapos isara ang aming unang kontratang nagkakahalaga ng ₱1,000,000. Inilabas ko ang pinakamalaking maleta at binuksan sa kama na pinagsaluhan namin ng 5 taon sa bahay na ito. Ang mga kamay ko ay kumilos ng may katumpakan, tinutupi ang mga blazer na suot ko sa mga meeting na hindi dinaluhan ni Dennis, iniimpake ang mga alahas na binili ko para sa sarili ko pagkatapos ng bawat tagumpay sa negosyo. Tinitipon ang mga designer bags na sumisimbolo sa mga bonus na inangkin niyang tagumpay namin kahit wala naman siyang ambag. Mula sa banyo, kinuha ko ang aking skincare, ang mamahaling mga serum at cream na pinaggagastusan ko dahil ang pag-aalaga sa sarili ay isa sa ilang bagay na kaya kong kontrolin habang nagpapatakbo ng negosyo at kasal sa taong naiinggit sa tagumpay ko. Nasa medicine cabinet ang aking mga bitamina at gamot pampatulog na mas madalas ko nang kailanganin. Habang lumalakas ang ingay ng inuman ni Dennis tuwing Huwebes, nakarinig ako ng mga yapak sa hagdan. Marami sila, nag-aalinlangan. Paparating sila na parang mga batang lumalapit sa magulang na dinisappoint nila. "Rona, please pwede ba nating pag-usapan to?" Lumitaw si Dennis sa pinto ng kwarto, ang buhok niyang nakastyle kanina ay magulo na. Sa likod niya, nakita ko si Nomer na nakatayo sa hallway. Ang mukha ay halo ng guilt at relief siguro. Wala nang dapat pag-usapan. Isinara ko ang zipper ng aking toiletry bag at inilagay sa maleta. "Nilinaw mo na ang posisyon mo. Mababa ako sa'yo. Ang kasal natin ay isang biro. Nakikipagpulong ka kay Attorney De Guzman tungkol sa divorce. Ano pa ba ang gusto mong pag-usapan?" Nawala ang kulay sa mukha niya nang banggitin ko si Attorney De Guzman. "Paano mo nalaman ang tungkol sa abogado?" Kinuha ko ang aking laptop bag mula sa closet. Ang bag na naglalaman ng bawat password, bawat contact ng kliyente, bawat intellectual property na binuo ko para sa kumpanya. Sa parehong paraan na alam ko ang tungkol sa hiwalay na bank account na binuksan mo noong Enero. Sa parehong paraan na alam kong sinasabi mo sa mga potential investors na emotionally unstable ako at sinisira ko ang kumpanya gamit ang ego ko. Lumabas si Nomer sa likod ni Dennis at may kung anong nag-click sa akin nang makita ko ang ekspresyon niya. Ang guilt ay hindi lang tungkol sa gabing ito. Mas malalim, mas luma. Dala ang bigat ng matagal na pagtataksil. "Ikaw," sabi ko, nakatingin ng diretso kay Nomer. "Ikaw ang nagpadala ng anonymous message 1 oras na ang nakakaraan. Check your husband's Thursday night meetings. You need to know what he's saying about you." Umikot si Dennis para harapin ang kanyang best friend. Ang mukha niya ay namimilipit sa galit na hindi ko pa nakikitang ipinakita niya sa iba maliban sa akin. "Winalaan mo siya?" Inunat ni Nomer ang kanyang balikat at sa unang pagkakataon, nagmukha siyang matino kaysa sa isang isip bata. 3 linggo na akong nagpapadala sa kanya ng screenshots. "Pre, bawat mensahe sa group chat natin kung saan pinag-uusapan nyo ang pagtatago ng assets. Bawat diskusyon tungkol sa Project Gaslight. Bawat oras na nagyayabang ka kung paano mo kukunin ang kalahati ng lahat ng pinaghirapan ni Rona habang pinalalabas na siya ang kontrabida. Project Gaslight." Tumawa ako, pero walang halong saya. Talagang pinangalanan mo pa na parang military operation imbes na paninira lang sa reputasyon ng asawa mo. Sina Teban at Mario ay umakyat na rin sa hagdan,
Naakit sa dramang, sila rin naman ang tumulong gumawa. Nakatayo sila sa hallway na parang mga artistang nakalimutan ng linya. Ang mga inuman tuwing Huwebes, patuloy ni Nomer, lumalakas ang loob, ay hindi tungkol sa poker. Mga sesyon yon ng pagpaplano. Sinasabi sa amin ni Dennis ang bago niyang estratehiya para idokumento ang kunwaring pagkabaliw mo. Pagkuha ng litrato mo habang nagtatrabaho ng late para patunayang pinapabayaan mo ang kasal, pag-record ng mga usapan out of context, pagbuo ng kaso na ikaw ang problema habang siya ang kawawang asawa na pilit inaayos ang lahat. Tinupi ko ang huling damit, ang pulang dress na suot ko sa Christmas party ng kumpanya kung saan nagbigay ng speech si Dennis tungkol sa partnership at tagumpay, kahit alam kong wala naman siyang inambag sa quarterly numbers namin. At sumakay naman kayong lahat. Akala namin, nagsimula si Mario, tapos tumigil, na pagtantong walang magandang dugtong sa pangungusap na yon. Akala nyo ano? Hinarap ko silang lahat. Ang mga lalaking ito na kumain sa mesa ko, na inalala ko ang mga kaarawan, na ang mga asawa ay dinamayan ko sa kanilang mga problema sa pagsasama. Na nakakatawa, na makatarungan, na deserve kong sirain dahil lang nagkaroon ako ng lakas ng loob na maging matagumpay, na puno ng katahimikan ng kwarto, mabigat at nakakasakal. Nakakuyom ang mga kamay ni Dennis sa gilid niya, gumagalaw ang panga habang naghahanap ng salita para isalba ang sitwasyon. Pero pareho naming alam na wala na. Hindi mo na mababawi ang narinig ko. Hindi mo mabubura ang 3 buwan ng pagpaplano ng pagbagsak ko. Hindi mo mababawi ang hindi ko na siya ka-level. Lalo na't ang ebidensya kung sino ang nasa anong level ay nasa paligid namin, sa bahay na binili ko gamit ang perang kinita ko. Isinara ko ang pinto ng kwarto sa likuran ko nang may mahinang click na parang mas malakas pa sa anumang kalabog. Ang mga gulong ng maleta ko ay bumulong sa karpet ng hallway habang nadaanan ko ang gallery wall ng aming mga litrato sa kasal. Bawat frame ay monumento ng mga pangakong wala palang halaga kay Dennis. Sa likod ng pinto, naririnig ko ang sigawan. Ibinaling ni Dennis ang galit niya kay Nomer, ang kaibigang tinubuan ng konsensya matapos ang 3 buwan ng pakikipagsabwatan. Mabagal ang elevator sa building namin, nagbibigay ng oras para isipin ko ang mga iniiwan ko. Hindi lang ang bahay o ang kasal, kundi ang bersyon ng sarili ko na naniwalang ang pag-ibig ay walang katapusang kompromiso, na nagliit ng sarili para protektahan ang fragile ego ng iba. Ang Shangri-La sa syudad ay nagniningning laban sa gabi. Naglakad ako sa lobby ng Taas No, tumatangging magmukhang babaeng tumatakas sa sariling tahanan. Ang receptionist, isang dalagang may maamong mata, ay hindi nagtanong nang humingi ako ng executive suite para sa 1 linggo, binayaran gamit ang credit card na hindi alam ni Dennis na nag-e-exist. Ang aking emergency fund galing sa mga bonus na hindi ko binanggit dahil natutunan ko noon pa na ang financial independence ay parang oxygen sa isang nakakasakal na pagsasama. Ang suite sa 23rd floor ay nakatanaw sa business district kung saan bukas ay kailangan ko pa ring harapin ang mga ehekutibo ng Mendoza Industries nagpapanggap na hindi gumuho ang buhay ko. Walang tigil ang pag-vibrate ng phone ko mula nang umalis ako ng bahay. Paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ni Dennis sa screen, ang mga mensahe ay dumadaan sa predictable na yugto. Una, galit. Ang drama mo, bumalik ka dito ngayon din. Sunod, manipulasyon. Mali ang intindi mo, kailangan nating mag-usap. Ang peking apology, hindi ko sinasadya yung narinig mo. At huli, ang banta. Sinisira mo ang kumpanya sa ginagawa mong to. Aatras ang mga investors kapag nalaman nila ito. Inilapag ko ang phone sa marmol na lababo at binuksan ang shower. Hinayaan kong dumaloy ang mainit na tubig at ang luha. 12 taon. Gumugol ako ng 12 taon sa pagbuo ng buhay kasama ang taong dinodokumento pala ang pagbagsak ko. Nanatili ako sa ilalim ng tubig hanggang sa lumamig ito, hanggang sa namaga ang mata ko. Nang lumabas ako, nakabalot sa robe ng hotel, nag-order ako ng room service. Salmon, hindi steak. Pinot Grigio, hindi bourbon. At chocolate soufflé, dahil laging sinasabi ni Dennis na unnecessary calories ang dessert at nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng maging unnecessary o hindi kailangan.
Sinagot ni Attorney Patricia, Patty Santos ang tawag sa ikalawang ring kahit lampas 9:00 na. Hinihintay ko ang tawag mo, Rona. Nagpadala na sa akin ng overview si Nomer tungkol sa sitwasyon. Napatigil ako sa pagkain. Kinontak ka ni Nomer 2 oras na ang nakakaraan? Gusto niyang siguraduhin na nasa iyo ang lahat ng kailangan mo para protektahan ang sarili mo at ang kumpanya. Handa siyang magbigay ng sinumpaang salaysay tungkol sa financial manipulation ni Dennis at ang sabwatan para gumawa ng ebidensya ng pagkabaliw mo. Seryoso ang tono ni Patty. Pwede mo ba akong kitain ng 8:00 bukas ng umaga? Dalhin mo lahat ng dokumento. Pumayag ako. Pagkatapos, ginugol ko ang sumunod na 3 oras sa pag-aayos ng files sa laptop ko. Ang folder ng failed ventures ni Dennis ay naglalaman ng dokumentasyon ng bawat pisong ininvest ko sa mga pangarap niya. 3.5 milyon sa crypto, 2.3 milyon sa meal kit service, fee 1.7 milyon sa meditation app. Hating gabi, may kumatok sa pinto. Mula sa silipaan, nakita ko si Nomer, mukhang hiyang-hiya, may bit-bit na 3 kahon. Sorry, sabi niya. Alam kong hindi nito maaayos ang lahat, pero kailangan mong malaman na kinakain na ako ng konsensya ko. Bakit ka sumakay ng ganoon katagal? Tanong ko. Umupo siya at napakamot sa ulo. Noong una, akala ko naglalabas lang siya ng sama ng loob. Alam mo naman ang mga lalaki kapag nagrereklamo sa asawa. Pero naging iba na. Nagsimula siyang mag-notes tuwing may tawag ka, nag-i-screenshot ng texts mo out of context. Binuo niya ang kwentong ikaw ang kontrabida. Binuksan ko ang unang kahon, mga folder na may sulat kamay ni Dennis, financial discrepancies, emotional instability evidence. Sa loob ay mga nakaprint na emails. Ang mensahe ko tungkol sa pagtatrabaho ng late ay naging ebidensya ng marital abandonment. Ang request ko na i-review ang kontrata ay naging controlling behavior. Noong Enero pa ito nagsimula, sabi ko. Tumango si Nomer. Nung nakuha mo ang kontrata sa Samsung, doon siya nagbago, hindi na kaya ng ego niya. Ang ikalawang kahon ay may mga litrato. Litrato ko sa desk ng 10 p.m., mga screenshots ng LinkedIn posts ko na nilagyan ng note na narcissistic. Inutusan niya kaming makipagtulungan, bulong ni Nomer. Si Teban, taga-report kung may kasama kang lalaking kliyente sa lunch. Si Mario, taga-check ng social media mo. Ako, taga-bantay ng relasyon mo sa staff. Ang ikatlong kahon ang pinaka-nakakasira. Financial records. Nagtayo si Dennis ng shadow company, Mendoza Strategic Solutions. Sadyang katunog ng kumpanya namin, Mendoza Digital Innovations. Sapat para malito ang mga kliyente. Nag-buzz ang phone ko. Text galing kay Sarah. Emergency. Nag-send si Dennis ng email sa lahat ng staff. Sinasabing may mental health crisis ka at siya muna ang papalit sa operasyon. Pinakita ko kay Nomer ang mensahe. Namutla siya. Mas mabilis siyang kumilos kaysa sa inakala natin. Tinawagan ko agad si Patty. Nagpadala si Dennis ng email sa kumpanya, sinasabing baliw ako. I-forward mo sa akin ngayon din, matalim na sagot ni Patty. Magpa-file ako ng emergency injunction. Paninirang puri at fraud na yan. 2:00 ng madaling araw, tinanong ako ni Nomer, galit ka ba sa akin dahil hindi ako nagsalita agad? Tiningnan ko siya. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa'yo, Nomer. Pinanood mong planuhin ng asawa ko ang pagkasira ko ng ilang buwan. Kasali ka doon. Tumango siya. Kung may halaga man to, nagbanta si Sofia na iiwan niya ako kapag hindi ako nagsalita. Sabi niya, kung kaya kong panoorin na mangyari ito sa'yo, hindi na niya ako mapagkakatiwalaan. Matalinong babae, sabi ko. 3:00 ng madaling araw, tumawag si Linda, asawa ni Teban. Umiiyak siya. Umuwing lasing si Teban, sinabi niya lahat. Rona, may mga recordings ako. Nire-record ko siya kapag nagyayabang siya tungkol sa plano nila. Isa pang kakampi. Pwede mo bang ipadala sa abogado ko? Na-upload ko na sa cloud drive. Rona, magpa-file na rin ako ng divorce. Kung nagawa ni Teban na sumali sa ganyang kalupitan, ano pa ang kaya niyang gawin sa akin? Kinaumagahan, suot ko ang pinakamatalas kong itim na suit. Tumawag si Patty. Approve na ang injunction, bawal na si Dennis sa mga account ng kumpanya. Dumating ako sa opisina ng 6 a.m. Halos wala pang tao.
Nasa conference room na si Nomer, inaayos ang mga ebidensya. Dumating si Sarah ng 8:00 a.m. Kalahati ng staff handang mag-testify. Yung kalahati, nag-u-update ng resume. Nagsimulang dumating ang board members ng 9:30 a.m. Si Margaret Chin, si James Harrison ng Mendoza Industries at iba pang investors. Eksaktong 10 a.m. Pumasok si Dennis suot ang Tom Ford suit na binili ko. Ang bango ng pabango niya ay nauna pa sa kanya. Natigil siya nang makita ang ayos ng kwarto. Katabi ko si Nomer, nandoon si Patty. Salamat sa pagpunta. Simula ni Dennis, mayabang pa rin. Alam kong may mga alalahanin, pero gusto kong tiyakin sa inyo na sa kabila ng emosyonal na estado ng asawa ko, diyan ka na tumigil, putol ni Margaret Chin. Na-review na namin ang mga dokumento. Ang mga sinasabi mo tungkol sa mental state niya ay gawa-gawa lang. Pinakita ng isang investor ang screenshot ng group chat. Ito ang mga salita mo, hindi ba? Project Gaslight? Nag-flash sa screen ang mensahe ni Dennis. Keep documenting everything. We need to show a pattern of erratic behavior even if we have to create it. Namutla si Dennis. Out of context yan, may sariling agenda si Nomer. Ang agenda ko, sabi ni Nomer, ay siguraduhing malalaman ang totoo. Nilipat ko ang slide. Financial records. Sa nakalipas na 24 buwan, personal kong naisara ang mga kontratang nagkakahalaga ng 1.8 bilyon. Si Dennis? 0. Pero sumusweldo ng 23 milyon kada taon. Nagsalita si James Harrison. Rona, lilinawin ko lang. Ang Harrison Tech ay hindi kailanman kinonsidera si Dennis bilang factor sa pakikipagtrabaho sa inyo. Lahat ng strategic discussion galing sa'yo. Wala siyang naiambag na kahit isang mahalagang insight. Parang lumiit ang kwarto para kay Dennis. Tapos na ang presentasyon ko, sabi ko. Bumaling ang abogado ni Dennis sa kanya. Dennis, kailangan nating mag-usap ng pribado. Alam na niyang talo sila. Tumayo si Margaret Chin. Magpupulong ulit tayo bukas para sa transition. Mr. Mendoza, iminumungkahi kong tanggapin mo ang offer ni Attorney Santos. Mas mapagbigay pa yan kaysa sa ibibigay ng korte kapag nakita nila ang ebidensyang ito. Umalis ang lahat. Naiwan si Dennis na nakatitig sa screen kung saan nakasulat ang sarili niyang mga salita tungkol sa Project Gaslight. Nang gabing iyon, tumawag si Linda. Rona, may mas malala pa. Tinuturuan ni Dennis ang mga kaibigan niya kung paano i-handle ang mga asawa nila. Nakita ko ang journal ni Teban. Mga payo ni Dennis kung paano i-gaslight ang asawa, paano palabasin na iresponsable kami sa pera. Ginagamit na pala ni Teban to sa akin ng ilang buwan. Hindi lang ako ang sinisira ni Dennis, sinisira din niya ang pagsasama ng mga kaibigan niya. Tumawag din si Emma, girlfriend ni Mario. Nakikipaghiwalay na ako kay Mario, pero dapat mong makita ito. Screenshots ng plano nila ni Dennis na nakawin ang mga kliyente at empleyado ko pagkatapos ng divorce. Pinadala ko kay Patty ang lahat. Fraud charges na ito, sabi niya. 6 na buwan nang lumipas. Naging formal ang aming divorce. Pumayat si Dennis na wala ang yabang. Ang BMW niya ay naging lumang Honda na. Sa settlement, akin ang kumpanya, bahay at investments. Kay Dennis ang personal na gamit, ang mga crypto wallets niyang walang laman at ang relo ng lolo niya, walang alimony. Nang pumirma siya, nanginginig ang kamay niya. Alam kong hindi ka maniniwala pero, sorry. Tinitigan ko siya. Tama ka, hindi ako naniniwala. Lumabas ang article ni Katrina Reyes sa Forbes. Paano nagtayo ng digital empire si Rona Mendoza habang tinatanggal ang pabigat? 1 taon ang lumipas. Ikinasal sina Nomer at Sofia. Dumalo ako. Sa reception, tumayo si Nomer. May aaminin ako, sabi niya sa harap ng lahat. 1 taon na ang nakararaan, nanood lang ako habang pinaplano ng kaibigan ko na sirain ang asawa niya. Pero ang tunay na bayani ay ang asawa ko, si Sofia. Sinabi niya sa akin, kung kaya mong panoorin na mangyari yan sa kanya, paano ko malalaman na hindi mo gagawin sa akin yan balang araw? Nagpalakpakan ng mga tao. Tinaas ko ang baso ko. 3 linggo matapos ang party ng nanay ko, namimili ako ng olive oil sa supermarket nang makita ko siya. Nakatayo si Dennis sa pasta aisle. Kinukumpara ang presyo ng generic brands.
Ang suit niya ay galing sa department store, medyo gusot. Wala na ang wedding ring. Nagkatinginan kami. Akmang lalapit siya, bumuka ang bibig para magsalita. Pero may nakita siya sa mukha ko, hindi galit, hindi puot, kundi kawalan ng pake. Indifference. Tumingin ako sa kanya na parang hangin lang siya, tapos bumalik sa pagbabasa ng label ng olive oil. Iniwan niya ang cart niya at mabilis na naglakad palabas. Nakayuko na parang tumatakas. Ipinagpatuloy ko ang pamimili para sa dinner party na iho-host ko para sa mga investors ng bago kong kumpanya. Isang tagumpay na mababasa na lang ni Dennis sa mga diaryong hindi na niya kayang bilhin. Kung nagustuhan niyo ang pagbangon ni Rona mula sa pagtataksil patungo sa tagumpay, pindutin ang like button ngayon din. Ang paborito kong eksena ay noong hindi niya pinansin si Dennis sa supermarket. Tahimik na kapangyarihan. Ano ang paborito mong eksena? Sabihin sa comments sa ibaba at huwag palampasin ang mga kwento ng lakas, katarungan at matamis na pagbawi. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated.